Hello mga mare, another day, another vlog na naman nga ni. For today's video mga mare ko ay ngayon nga ang araw ng check-up naming mga buntis dito sa barangay namin. At dahil bida-bida nga ako ay nauna nga talaga ako at sobrang aga pa talaga nito dahil alas 7 pa lang. Hindi mga mare, talagang sinadya ko lang talagang maging maaga. Dahil gusto ko nga talagang mauna sa pila mga mare. Pero hindi pa rin nga ako ang nauna sa pila mare. Dahil nga kung maagap ako ay may mas maagap pa sa aking isang tao dyan. At pangalawa nga lang din talaga ako sa kanya. Sa mga oras nga na ito ay medyo dumadami na nga din talaga yung mga buntis. Pero okay nga lang din dahil nandun na nga yung booklet ko, nakapila na din talaga. At tignan nyo naman dito sa listahan, makikita nyo yung pangalawa dito yung pangalan ko. Kaya naman talagang sigurado na akong maaga ako ngayong makakauwi. Ganto nga talaga dito sa amin na tuwing check-up talaga ay merong palibreng bigas si Mayor. Natakal na nga yan ni ate dahil tapo 5 kilos nga kada buntis. At ang laman ng sako bag na yan ay 10 kilos kaya naman hinahati pa ni ate. Maya-maya nga lang ay dumating na din nitong aming midwife na talaga namang napakaganda at napakabait. Shoutout sa iyo ate Jenter. At maya-maya nga lang din talaga ay dumating dito si nanay na akala din namin buntis, yung pala magpapa-BP lang. Medyo nagtatawanan nga kami niyan dahil binibiro nga siya ng magbi-BP sa kanya. Tapos ako naman ay tamang upo lang dito sa Gedli dahil hinihintay ko ngang matawag yung pangalan ko dahil pumasok na nga yung nauna sa akin. Sobrang swerte nga talaga dito namin sa Mayor dahil napakabait nga talaga. Hindi lang talaga bigas ang libre dito sa mga buntis. Kung hindi meron ding pa-vitamins at meron ding paan-mam na gatas o diba syala. Dahil kung bibilhin nga yung gatas na yan ay talaga namang napakamahal. Hindi lang yun mga mare, meron ka pang makukuhang pera kada check-up o diba saan ka. Ipapass forward ko na nga lang din ito mga mare dahil hindi ko na nga na-video lahat ng pangyayari. Paano nga ba naman kasi may isang batang iyak ng iyak dun. At dumating na nga mga mare ang oras ng hapon kaya naman nagsara na ako ng mga bintana dahil nga sobrang dami talaga ditong lamok sa amin. Pag hindi ko nga mga mare sinarado tong bintana baka naman mapuno na kami ng lamok dito sa loob. Kaya naman ay alas 5 pa lang ay naninirado na din talaga ako ng bintana. Pag tumungtong na nga talaga ang alas 5 ay talaga namang nabibisi na ako. Kasi inaasikaso ko na yung mga gagawin kong panggabi. Aminado naman akong madami talagang gawain pero hindi talaga ako magrereklamo kasi kailangan kong pantayan yung sipag ng partner ko. Kung siya nga mare nabibilad doon maghapon ano ba naman tong gawain ko lang nasa loob lang naman ng bahay. Pagkatapos ko nang magwalis at magsarado ng mga bintana eto magsasaing na din ako. Nagsasaing nga ako ng maaga para maaga din kaming makakain. Para mamaya nga talaga ay ulam na lang yung aming poproblemahin. Madali nga lang itong mga gawaing bahay kumpara dun sa ginagawa ng partner ko na maghapong nakabila dahil construction worker nga lang siya. Kaya sino nga ba naman ako para magreklamo sa simpleng mga ginagawa ko na ito. Ko pala mga mare na ipakita sa inyo kanina habang naglilinis ako ay nagsasalang ako nitong saging. Kasi nga mga mare eto nga yung papamerienda ko sa kanya mamaya pagdating niya. Nung naluto na nga yung saging ko ay nagsalang na din ako ng sinaing at maya maya dumating na din tong partner ko. Kita nyo naman mga mare kagagaling lang yan sa trabaho, wala pa talaga siyang pahinga pero dumiretso na agad sa likod bahay namin. Maglilinis na nga daw siya mga mare baka daw kasi mamaya ay may ahas na dito. Masasabi ko nga rin mga mare na talagang swerte na din ako dito sa asawa ko. Paano nga ba naman kasi sobrang sipag. Kita nyo naman to mga mare, dala niya to galing sa trabaho niya. Siguro nga ay gumawa pa siya doon ng walis ting-ting. O diba, sipag. Kaya naman bilang kabayaran sa kanyang kasipagan at sa kanyang kabutihan ay syempre ang maayos na pag-aasikaso sa kanya. Tinawag ko na nga din siya kasi nakaredy na nga yung merienda niya. Hanggang dito lang to, bye mga.